telling her every time we say amen. And when our hearts are joyful, hallelujah, praise the Lord. The old meetings tells us that our hearts are in a home. So if you feel restless, like a brand new home, let's all be together now to praise the Lord. From the first hallelujah to the last amen, I'll praise the Lord and then I'll sing again, sharing the love of Jesus in all men. From the first hallelujah to the last amen. Don't you be embarrassed not to say amen, and don't you ever hesitate to join right in. If you can praise the Savior, now you'll be embarrassed then, when we sing hallelujah and the angels say amen. From the first hallelujah to the last amen, I'll praise the Lord and then I'll praise Him again, sharing the love of Jesus with all men. From the first hallelujah to the last amen. From the first hallelujah to the last amen. 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 Happy ya, Ma? Meron po, kunin niya si Ali. Kasi kung video ko na po hanggang 6 o'clock. Meron pa rin pag-ang may like pa
magandang gabi po sa bawat isa. Kayo po ba'y masaya ngayong gabi? Amen? Amen. It's great to be in the house of the Lord this afternoon. Sige po lahat po tayo magsitayo. Ulitin po natin ang page 61. Si Kristo'y buhay. Amen. Page 61 sa likod, si Kristo'y buhay. Amen. Nandiyan na po ba? Amen? Amen. First stanza. Buhay ang Kristong aking pinaglilingkuran. Ready, say. Buhay ang Kristong aking pinaglilingkuran. Kahit anong sabihin ng sangkatauhan, hindi ay maabot mapagpalang kamay. Sa tuwing ay malapit at kagisan. Buhay, buhay, si Kristo'y nabubuhay. Kasama ko at kaakbay sa makikutahan. Buhay, buhay, dalay kaligtasan. Anong may bagay ko, alam sa puso ko'y buhay. Habang sinasal nila dapat buhay rin tayo umawit. Amen? Dahil si Kristo'y buhay. Amen? Amen. Sinasal dapat damay ni ay kita. Release it. Pagdamay ni ay kita sa lahat ng dako. At kahit napapagod, may tuwa rin ako. Siya'y aking patnubay sa bagyong mundo. At bakit di ka muli siya rito? Buhay, buhay, si Kristo'y nabubuhay. Kasama ko at kaakbay sa makikutahan. Buhay, buhay, dalay kaligtasan. Kristyano, tinig mo'y itaas at purihin si Kristo na hari ng lahat. Siya'y aming pag-asa ng nagsisihan na wala na bang iba pang kasinrihan. Buhay, buhay, si Kristo'y nabubuhay. Kasama ko at kaakbay sa makikot na daan. Buhay, buhay, dalay kaligtasan. Tanong'y bakit ko alam? Sa puso ko'y buhay. Amen. Amen. Another song, page 69, The Solid Rock. Amen. Page 69 of our hymnals, The Solid Rock. Amen. And then po ba? Amen. Amen. First stanza. My hope is built on nothing less. Ready, say. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust us with the Spirit, but fully lean on Jesus' name. Ano verse now? On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Second stanza.
kumakanta, parang palubog na. Eh, sabi nga po, on Christ, the solid rock, we shall stand. Amen? Ay po'y nakatayo mabutin sa solidong suhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Praise the Lord. Mabutin, tayo po'y nagkasama-sama ngayong hapong ito. Are you happy this afternoon? Amen? It's great to be in the house of the Lord tonight. Tayo muna po'y manalangin ng maraming Diyos. Maraming salamat po, Ama, sa inyo pong pagpapala sa araw po na ito. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong pag-iingat po, Panginoon. Salamat po for our prayer meeting service, sa mga anak po ninyo po, Panginoon, sa may sambahan, na kami po, Panginoon, ay kapwa dudulog sa trono ninyo pong biyaya. Amin pong dadaliin, amin pong mga pasasalamat po sa inyo. At amin pong mga kahilingan. Gani po, Panginoon Ama, sa mga pasalamat, sa katugunan ng mga panalangin, pinagdala niyo po, Panginoon, sa amin, pagiging sa mga nakarang araw po, Panginoon. Salamat po, Panginoon Lord, sa kabutihan niyo po sa amin. Salamat po sa pribileyo po, Ama, na makapagpanalanginan sa isa't isa. Thank you, O God, for the presence of your people tonight. And church, O God, for our prayer meeting service. Bless you po ang mga awitan. Bless you po, Panginoon, ang special number. Lalo niyo pong salita na siyang may papahayag na maghamon muli sa bawat isa. Patawad po sa pagkukulang pagkakasala. Mahal po namin kayo. Sa mga tayo, dalangin po namin hiling na may pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. And you may be seated. Maraming salamat po sa bawat isa. Muli sa inyo pong pagtayo. Amen. Praise the Lord, mapatid, for great blessing. Nabigay sa atin ng Diyos, mapatid. Amen. Alam niyo po, kayo po ay nakamunat ang inyong mga mata. Amen. Praise the Lord. Meron tayong bagong pulpit. Amen. Yan ay fresh na nai-deliver kahapon. Door to door sa biyaya ng Diyos, mapatid. Amen. Diyan po libre. Amen. Ay, ang maganda, mapatid. Kaya salamat po sa Panginoon. At kahapon ay punta dito si Pastor Mike Trumpo. Dala na po nila itong pulpit, mapatid. Praise the Lord, mapatid. Na may mga tao na kung saan ay meron silang burden sa gawain ng Panginoon. At sakto nandito si na Kurt kahapon, di sila nagbuhat. Amen. Ay, ang blessing, mapatid, na tayo po ay inilagay ng Panginoon sa kanyang gawain at ang Diyos ang nagpo-provide ng pangangailangan. Amen? Yung ating maliit na pulpit ay medyo retire na po siya sa ating pong platform. At meron pong pinagkalop sa atin na bagong platform. Amen? Yan po nara po yan, kapatid. Amen? Oho. Pero sabi nga ni Pastor Mike, yung mga batang nara lang, kaya yellow. Yan pala yung mga kaibahan. Pag yung redwood, yung pala mga seasoned nara. Yung mga matatagal na, mga 1,000 years old na nara. Amen? Pero kahit ano po, kahit nara po, okay na rin. Amen? As long na yan po ay libreng pagpapala, mapatid. Praise the Lord for that. Sabi ni Kurt kahapon, nung aming binuhat na dinala dito, sabi ni Kurt, ang ganda, Pastor. Parang mas lalong gaganahan po kayo sa preaching. Yung preaching na dati isang oras, ayun po yung magiging 2 oras na. Amen? Parang mas magandang kung na ito, mga martilyoin, mga kapatid. Mas matibay na po siya. Praise the Lord, mga kapatid. Ang Diyos ang nag-provide, mga kapatid. Actually, dapat, nung anniversary pa, pero tinulog ng Panginoon eh. Kaya talagang ang Diyos naman po, mga kapatid, ang nagbibigay ng tamang oras lagi. Tonight, mga kapatid, tayo po ay dadako sa ating pong pagpanalanginan. Before we go to our prayer list, ay sino po meron po mga additional prayer list na, additional prayer request, I should say. Sino po mga, kaya mayroon po mga answered prayer. Meron po may mga answered prayer. Wala po mga tinugon na mga panalangin. Yan si Sister Joy. Amen.
So, tuloy natin mag-pray mga kapatid ang God's comfort sa aking family mga kapatid. Amen. Sino po? Ang meron po mga additional prayer requests o kayo mga answered prayer tonight, si Ate Gemma. Po, tuloy natin pag-pray din po yung isang, sino po si? Opo si yung, nawawala po ng anak ni Ate Gemma, si Reggie. Kaya pag-pray po natin na ang Diyos ang gumawa ng himala, i-direct niya po ang kanyang anak na makabalik sa sino po mga kamag-anakan niya. Kaya pag-pray po natin. Amen? Okay? So I believe mga kapatid na ang panalangin ay prayer works. Amen? Ang panalangin ay kumikilos. Sino po? Si Kurt. Exam na kagad? Parang kapapasok pa lang ha? Okay. Mas maganda naman yun para at least kaunti lang review, di ba? Okay. Ipag-pray natin, mga mag-exam. Pag hindi mo alam ang sagot, alis mo yan, Jesus knows the answer. Pero mali pa rin. Mali pa rin yun. Okay. Pray natin mga mag-exam ng mga estudyante, mga hotel. Okay. Sino ko? Meron pa? Si Ma'am Dayan. Na-operahan siya kanina, recover. Na-angiogram siya eh. O si Tita Oper. Ang ate po ni Mami. Sulit natin pray. Pero kanina po yung opera na po. By God's grace ay maayos na po ang operation. Ang Diyos ang magbigay ng total recovery and healing. Mayroon kasi nagda-dialysis pa siya. Tapos nagkaroon pa ng ganoon. Kaya hirap talaga kapatid. May mga sakit mga kapatid. Amen? Kaya pag-pray natin for recovery and healing mga kapatid. Okay? The Opel Cruz. Yan po. And then, yun po, pray natin bukas mga kapatid. Yung ating pong evangelistic meeting sa Tabagan po tayo, sa Tanlag Tabagan. Doon naman tayo bukas. Pag-pray natin maraming makaluluwang maligtas. Doon po tayo sa Barangay Court sa Tanlag Tabagan. Kaya kung nice niyo pong makasama and makakasama po kayo, and it would be a great blessing mga kapatid na kayo po ay makasama. At makikita niyo po mga kapatid ang gawain sa pag-evangelize ng mga tao mga kapatid. Amen? Na hindi lang dito sa lugar po natin, ng Tugigaraw, at maging po sa ibang lugar mga kapatid. Amen? Amen? Kaya mga 4:30 tayo alis po dito bukas. Sinong mga estudyante mga kasama? May mga kasama estudyante sa inyo bukas? Pero kung gusto kong malaman agad kung may mga kasamang estudyante, pero kung wala, ay aalis po ng 4 o'clock. Kaya sabi ko lang 4:30 para sa mga estudyante. Pero kung wala, ay 4 o'clock po aalis para makarating po doon ng 5:30 at makapagsimula doon ng 6 o'clock ng ating pong evangelistic meeting mga batid. Kasi medyo malayo-layo ang biyahe. 1.5 hour po yun na biyahe. Kaya kung kayo po ay makakasama, join po kayo mga batid. Amen? That would be tomorrow, our 3rd week for our evangelistic meeting mga batid. Amen? And we will be blessing also sa South area. Okay? And then next week po ay sa East 1 area, pero doon po ang ating location sa may Libag Norte, Sur. Libag Sur po tayo. Yung mga taga East 1 po, kayo po ay mag-contribute para sa pamerienda natin. Hindi po ang ikin pamilyang pamerienda. East 1 po magpapamerienda. And ganoon din po sa East 2, pag sa July na po, first week. Kaya yung inyong pong contribution na ibigay niyo po until Sunday o kaya until Thursday, next week. Kay Sister Lala, bigyan niyo po ang inyong contribution sa East 1. Amen? Sino po mga East 1 dito? Kaya nasa kamay, call niyo po ang inyong area. Ayan, amen. Praise the Lord. Kaya bigyan niyo po ang inyong contribution kay Lala para sa ating pamerienda. Ang ating East 1 ay Barangay Sentro, Barangay Ugap, Barangay Libag, siyempre, Barangay Tagay, Barangay Tanza, Paritan. Yan po yung ating po mga nasa sakupan sa ating East 1 area, mga kapatid. And praise the Lord, mga kapatid, sa Bible study kahapon. Actually, I'm just
ang plano ko lang sana dapat ay family Bible study with the Santo Tomas family. At I did not expect na nag-invite po sila. I praise the Lord sa mga nandoon, mga taga Isto area, mga kapatid. Praise the Lord. And we have a great Bible study, mga kapatid. Amen. Salamat sa Panginoon. Nagkaroon tuloy ng anong idea, mga kapatid. Sabi ko, ganda, ganun din pala, makapag-balik tayo ng ganun, mga kapatid. Amen. Mga pag-schedule sa mga home Bible study, bawat area, at mga malalapit ay sila'y mag-join, mga kapatid. Amen. So, expected, mga kapatid, by next week ay mag-schedule po ako ng ibang tahanan na ating pupuntahan, mga kapatid. Kahapon nga, mga kapatid, dapat kami ay 6:30 sana. Pero nandito nga, sabi ko, halos may practice pa kami kagabi. Nandito sina Pastor Mike Trumpo. At di ko naman sila maiiwanan. Pero 7 o'clock kami po ay nakapag-start po doon kagabi. And it is a great blessing. Tapos meron pang niluto na isang silya si Brother Teo na anong tawag doon? Puchero. Pambihira. Sabi ko, di ako makakakain, Brad, kasi sinabi ko kay Pastor Mike, magdi-dinner kami sa bahay. Kaya konting kain na para at least masasamahan din si Pastor Mike mamaya sa bahay. Dito po nag-stay kagabi si Pastor Mike. Sabi niya, pwede makitulog. Pwede po, Pastor, hindi lang ganun ka-convenient. Tulog siya doon sa kwarto ni Kian. And we have also a great fellowship, mga kapatid. At sabi ko, maganda nga, mga kapatid, na magkaroon tayo ng muli ganun, mga kapatid. Amen? Ginagawa na natin yun noon, mga kapatid. Natigil yan because of our other programs. Dahil ginawa ni Teo, ngayon, mga kapatid, i-revive natin muli. Amen? Maganda naman po yung mga kapatid na kumbaga ay nagbigay ng tawag doon. Pagbukas muli ng mga kapatid. Mga pang-fellowship ang mga magkakapatiran. Amen? Yun po yung kailangan natin, mga kapatid. Not only the church na tayo magkakasama, ay higit lalo, mga kapatid, maging sa labas ng simbahan. Amen? Kaya pag-pray niyo po yan, mga kapatid, na makapag-schedule po tayo ng ating lugar for our area Bible study, mga kapatid. Tapusin lang po natin yung ating pong evangelistic meeting, mga kapatid. Amen? So, sino po? Wala na po? Lala kong pray natin, ewan ko kung meron pang susunod na preaching, ewan ko kung kayo po yung nakapanood po kanina, si Pastor Ed, Dr. Ed, po ay nag-preach sa Mexico, mga kapatid, amen? Sa Mount Zion Baptist Church sa Mexico City. Mahirap yung ganong preaching, mga kapatid, kasi may nag-interpret. Sabi ko, mahirap yun. Hindi ka talaga kumbaga, makuha mo yung momentum kasi isang salita, isang paragraph o isang sentence, tapos meron mag-interpret kasi hindi naman nila maunawa ng English, Espanyol. Kaya talagang gagawin mo na lang, magbabasa ka na lang sa iyong outline. Pero alam niyo po, salamat sa Panginoon, mapatid, maging sa influence, mapatid, ng CBBC. Amen? Naimbitahan po si Pastor Ed, mapatid, doon sa lugar po ng Mexico under the leadership ni Pastor Kevin Win. Yan. Kamag-anak ni Bruce Win. Amen? Kevin Win. Praise the Lord. Maganda. Alam niyo po, ang kanilang congregation po doon sa Mexico, sa church po ni Pastor Kevin Win. 40 years, I think. 40 years na po yun. Pero ang kanilang congregation, ang kanilang attendance is 7,000 ang kanilang congregation. There are about 7,000. At meron din po yung kanyang manugang na nagpapastor din, mga kapatid. Ay ganoon din ang kanilang attendance. 5,000. Talagang harvest time na rin po, mga kapatid, sa Mexico. Amen? Ito po yung lugar ng mga Catholic, mga kapatid. Pero harvest time. At open na po ang Ebanghelyo. Ang kanilang baptistry doon, mga kapatid, yung likuran ng church po nila, parang swimming pool. Ang luwag. Ang nagbabaptize doon, 5. Kasi ang daming nababautismohan. Kaya ibig sabihin, maraming tumatanggap. Within a week, mga kapatid, meron silang baptism, 300, 500 baptism. Kaya ganun po yung harvest time ngayon, mga kapatid, sa lugar ng Mexico. Amen? And I believe na pwede rin mangyari yan din, mga kapatid, sa ating lugar. Amen? Because the God of the Mexican is also the God of the Filipino. Amen? Pwede rin mangyari yan, mapatid, kung mga anak po ng Diyos ay tutugon, mapatid, sa kalooban po ng Panginoon, mapatid. Na tayo po sama-sama sa gawain po ng Diyos. Kung wala na po,
Ayun. And then pag-pray natin, this coming Sunday, ang ating pong Father's Sunday. Amen? Let's pray for that. This coming Sunday, tayo po ay we have a great time for the fathers, mga kapatid. Mag-invite ng mga tatay. Last year, Father's Sunday natin, meron tayong mga 14 na tatay. If I'm not mistaken, 14 or 15. Okay? Siguro, meron tayo ngayon, mga kapatid, mga 30 na tatay. Amen? Doblehin ng bilang, mga kapatid. Makapag-imbita po tayo ng tatay. Sino nandito na nung Father's Sunday last year? Sino nandito? Parang yung mga senior lang. Yeah, yung mga tatters, parang gusto maging tatay ni Sister Rio. Pero ibig sabihin, pero nandito naman siya, no? Ibig sabihin, yeah, praise the Lord. Ibig sabihin, mayroong mga nadagdag na tatay, mga kapatid, amen? Sa ating Father's Sunday celebration this coming Sunday. And meron tayong token, mga kapatid, amen? Para sa mga tatay. Kaya mag-imbita po kayo ng mga tatay this coming Sunday, mga kapatid. Okay? So, pag-pray po natin po yan. So, kung wala na po, dadako po tayo sa ating prayer list ngayong gabi. Meron po kayong mga prayer list pa. Ito po ay parang ikatlong linggo pa lang. Third week natin, mga kapatid. Next week, last week na. Bilis ng araw, di ba ba, Iman? Matatapos na po ang June. It means to say, mga kapatid, kalahati na po tayo ng taon, kapatid. We are done, mga kapatid, with the first half of the year. Sino pa po wala? Sino walang prayer list? Meron po kayo lahat? Okay, sige po. Kung meron na po kayo lahat, tayo po idadako sa ating pong prayer sign ngayong gabi. Okay? Tayo po ay mag-count off. Pag-pray natin ng mga kapatiran na hindi pa naunawa ng kahalagaan ng prayer meeting. Sila ay ang Panginoon kumilos naman din sa kanila. Pero ako naniniwala, ang Diyos ang kumikilos sa kanila, hindi lang nila nararamdaman. Kasi hindi naman may-exempt kamay ng Diyos eh. Ang Diyos ay kaya niya, kapatid, kumilos. Ang paso nga lang, ang tao ay hindi nakikiramdam. Yan, oo. Kaya, pag-pray natin, kapatid, amen, ang pag-respond din nila sa pagkilos ng Diyos. Kaya sige, mag-count off po tayo ng gabi. Mag-count off tayo din sa dito. 4. Okay. 1, 2, 4, 3, 4, 2. Okay, sige po. Bago tayo dadaw sa panalangin, tayo muna ito ngayon. Awitin natin, mga kapatid, yung whisper of prayer. Sweet hour of prayer. Awitin natin, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer. Awitin natin yan. Page 173. 173 of our hymnals, sweet hour of prayer. Okay, awitin po natin yan. Nang puso. First and the last stanza. Ready now, say. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from a world of care and bids me at my Father's throne, make all my wants and wishes known in seasons of distress and grief. My soul has often found relief and of escape the tempter's snare by thy return, sweet hour of prayer. Last class now, sing. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, may I thy consolation share, till from Mount Pisgah's lofty eye, I view my home and take my flight. This form of flesh I drop and rise to seize the everlasting prize, and out while passing through
tayo.
Di po, tayo po magsipira, tayo po ay mananalangin. Dakilan namin o Diyos, maraming salamat po Ama sa inyo pong pagpapala, sa dugtong-dugtong na panalangin na bawat po mga anak, wala po sa aming pong prayer list. At yun din po, Panginoon Lord, sa mga personal na mga panalangin po ng inyo pong mga anak po. Kayo po nga po, Panginoon, na siyang magpala, patuloy po, Panginoon, sa bawat isa. At dalayan ko po, Panginoon Lord, at maging ang physical joy at maging sa buong pamilya sa aking po, Panginoon, pagpalain niyo po. Bigyan po patuloy ng kaaliwan mula po, Panginoon, sa inyo. Dalayan po, Panginoon, maging sa nawawalang anak po, Panginoon, ni Ate Gemma po, Panginoon, si Reggie Trillo po, Panginoon. Ang inyo pong makapangyarihang kamay, ang siyang kumilos po, Panginoon, sa kanya. Tumawa po kayo ng himala. Na siya po ay makabalik po, Panginoon Lord, maging sa kanilang piling po, Panginoon, at nilang makasama po, Panginoon, ang kanilang anak. At dalayan ko rin po, Panginoon, maging si Tita Opel po, Panginoon, ang ate po ng aking pong pinan. Pagpalain niyo po, Panginoon, salamat po sa tagumpay ng kanyang operation po, Panginoon, kahapon. Dalayan ko po, Panginoon, na kayo po magkaroon po sa kanya ng total recovery and healing po, Panginoon naman. At yung po ito bigay na provision ng kanilang pangangailangan. Dalayan ko rin po, Panginoon Lord, na kayo po ang magpala ang aming pong scheduled evangelistic meeting sa bukas po, Panginoon, ng hapon sa lugar po ng Barangay Talag, Kabagan, Isabela. I-bless niyo po, Panginoon, ang lugar na gagamitin, ang Barangay Court po, Panginoon, ng Barangay Talag. Bless niyo po mga kapatiran po doon sa pag-invite ng mga tao po, Panginoon, na makakapakinig ng inyong pong ebanghelyo. At ang banal na Espiritu ang siyang kumilos, marami po mga kaluluwang maligtas po, Panginoon, sa lugar po ng Kabagan po, Ama. Sapagkat yan po ang dahilan po, Panginoon, kung bakit kami po, Ama, ay pong iniligtas at nilagay po, Panginoon, kami sa inyo pong gawain para sa kaligtasan po, Ama, ng mga tao wala pa po sa inyo. At dalayan ko po, Panginoon, ang inyo pong pagkilos patuloy sa bawat isa. Salamat po sa mga anak po ninyo na nakikita ang kahalagahan ng prayer meeting service, O God. And I believe, O God, and in that way, you are going to bless them, Lord, and you will work in their lives, O God. At maging sa mga kapatiran pa po na hindi nila nakikita ang kahalagahan po ng prayer meeting, patuloy nga po, Panginoon, Ama, na kayo po ang siyang kumilos po, Panginoon, at mangusap po sa kanila. At dalayan po, Panginoon, ang mga estudyante po namin po, Panginoon, ng pag-aral. Po ang kanilang pag-aaral po, Panginoon, ay pagigihan po nila. Ngunit na po hindi rin po naman po ito maging dahilan po, Panginoon, upang sila ay magpapaya sa kanilang paglilingkod po sa inyo at pagpanambahan po, Ama, sapagkat ito po ang mas mahalaga po, Panginoon, sa kanilang buhay. Mapaglingkod po sa inyo. Bless you po. Ay ang coming exam na mag-exam po, Panginoon, for this week, O God. Bless you po, Panginoon, po nga coming Father's Sunday, this coming Sunday. Bless you po mga katatayan sa tahanan. At makita po, Panginoon Lord, kahalagahan ng mga tatay na nangunguna sa bawat pamilya sa paglilingkod po sa inyo. As according to your word, O God, as for me and my house, we will serve the Lord. The decision of the Father must be the decision of the family, O God, to serve you. At dalayan ko po, Panginoon, na kayo po ang magbigay po, Panginoon, ng mga tatay na makakapakinig ng mga salita po ng Diyos this coming Sunday at kasama maging ang kanilang mga pamilya po, Panginoon naman. Lain ko rin po, Panginoon, na ngayon po mahal na pastor, Dr. Ed, na ngayon po isa po sa mga speaker po sa pastors conference po, Panginoon, sa bansang Mexico. Salamat po na inyo pong ginamit po, Panginoon, kanina na nakapag-preach sa inyo pong salita at maging sa ibang speaking engagement po, Panginoon, sa ibang lugar na siya po inyo pong gagamitin. Kasama po, Panginoon, si Missionary Peter Moore. Bless you po sila at ingatan po, Panginoon. Ay bigay po, Panginoon, naman ng kalakasan. At dalangin po, Panginoon, naman ang aming pong soul winning visitation follow-up this coming Saturday. And make us all excited, O God, for this great thing. And the main thing of the church is all about soul winning, winning people to Christ, O God. And give us visitors to come, O God, this coming Sunday. At mga bisita po, Panginoon, na masishare ninyo pong ebanghelyo at mga tatanggap po sa inyo at magdidesisyon na susunod sa tubig bautismo. Dalahin ko po, mga anak niyo po na meron pong pag-co-host, padalhan niyo po sila po, Panginoon naman. At ang mga meron pong panlalamig, kayo po ang siyang magpaningas sa kanilang pananampalataya at sila ay mga pagpatuloy po, Panginoon, pa rin sa inyo. At sa mga anak niyo po, Panginoon, na patuloy na lumalago ay patuloy po pong palaguin at maging pagpapala din po sa inyo pong gawain at maging encouragement po, Panginoon, sa mga anak niyo po, Ama, na meron pong panlalamig po, Ama.
Dalayan ko po, Panginoon Lord, maging bawat frontliners sa aming pong choir ministry, music ministry, sharing ministry, Sunday school ministry, O God, palayan niyo po na mas marami pa po mga anak po ninyo na mag-involve sa gawain po sa simbahan po, Ama, upang kami po ay lalo po ninyong papagtibay at magkaisa sa paglilingkod po sa inyo. Salamat po sa mga bagong mananampalataya na kayo po ang siyang patuloy na nagpapalago po sa kanila po, Panginoon. Like po ngayong gabi ang inyong pong pagkilos, ang isang mga salita po ninyo mapapahayag. Salamat po sa inyong pong kabutihan sa amin, sa mga panalangin inyong pong tinugon po, Panginoon Lord. Salamat po sa kay Pastor Mike Krum po, maging sa kanyang burden sa gawain po dito sa Tugigaraw. Salamat po ninyo pong ginamit po, Panginoon siya, upang magkaroon po kami ng piano po, Panginoon, at maging ang aming pong bagong church pulpit. At balik niyo pong doble-doble ang pagpapala po, Panginoon, sa kanya, maging sa kanyang gawain po sa Apayaw, KGB, Solid Rock Bible Baptist Church po, Panginoon, pagpalain niyo po. Kayo po ang siyang patuloy na kumilos po din po sa kanila. Dalayan ko po, Panginoon Lord, ang inyong pong pag-challenge sa banyo pong mga anak ngayong gabi sa aming pong salita niyo po na siyang aming pong pag-aralan sa banat ay dalangin po namin hiling na may pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen, amen, amen. Parang tulog na yata kayo. Amen? Are you there? Amen? Akala ko, wala na kayo. Amen? Sige po, para kayo po'y magising, tayo po ay magkamay sa bawat isa at give your sweet smile tonight. Amen? Sige po, ikot po kayo habang tinutugtog yung ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay. Sige po, manatilan po kayo nakatayo. Awitin natin page 42, I am thine, O Lord. Amen. Page 42 of our hymnals, I am thine, O Lord. Amen. Nandiyan na po ba? Amen? Amen. First stanza. I am thine, O Lord, and you sing. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it's all thy love to me. But I long to rise in the arms of faith, and be closer and drawn to thee. Draw me nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer,
kapatid, amen. At balikin po natin yung ating pong family presentation, amen. So by the month of July, mga kapatid, ay magkaroon ulit tayo ng family presentation, amen. At ginawa natin yan last 2023, mga kapatid, amen. Kaya ngayon po ay gagawin natin ulit, mga kapatid, amen. Kaya maghanap na kayo ng inyong pamilya, amen. Kung wala pa kayong pamilya, no? Ay karoon po tayo ng family presentation. Okay, tayo muna manalangin, dakilang Diyos, muli pagpalain niyo po, Ama, ang pangangaral niyo pong salitaan. Salamat po, Panginoon Lord, sa nagampanan naming bahagi na pong gawain. I-bless niyo pong awitin na aming pong maririnig, may handa ang puso at isipan ng bawat isa sa paglatay. Dalangin po namin ling na may pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. You may be seated. Zero lang lagi, zero lang. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washing the fountain, blessed by His blood. Join heirs with Jesus as we travel this time. For I'm part of the family of God. You will notice me, see brother and sister up here. It's because we're a family and these walls are so near. When one has a heartache, we all share the tears and rejoice in His victory, in His family so dear. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, blessed by His blood. Join heirs with Jesus as we travel this time. For I'm part of the family of God. From the door of Anakis to the house of the King, no longer an outcast, a new song I sing. From gods and to riches, from the weak to the strong, I'm not worthy to be here, but with God I belong. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, blessed by His blood. Join heirs with Jesus as we travel this time. For I'm part of the family of God. Join heirs with Jesus as we travel this time. For I'm part of the family of God. For I'm part of the family of God. The family of God. I'm so glad I'm a part of the family of God, amen? Are you part of the family of God, amen? Kung ikaw ay anak ng Diyos, mga kapatid, you must be glad, amen? Dapat tayo po ay nagagalak, mga kapatid, okay? Siguro kung kabilang ka sa pamilya ni Elon Musk, di ba, amen? Bili si Elon Musk po ngayon, mga kapatid, na meron na siyang 1 trillion, grabe. Bihira, kanyang kayamanan ay $1 trillion. Okay? Dollar yun ha.
Pag ilagay mo sa peso, 60 trillion peso. Oho, alam niyo pag bibilangin mo yung 1 trillion, kabuting ka kapatid na butang yan ng 1 milyong taon bago mabilang, man. Oho, kaya pagpira. Pero sabi ng Bible, sa Mark chapter 8 verse 36, ang sabi ng Bible, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Anong pakinabang, sabi ng Bible, ng isang tao? Makamtan man niya ang kayamanan ng buong sanlibutan, ngunit mapapakap naman ang kanyang kaluluwa. Di ba? Kaya if you are saved, you must be glad. Amen? We are part of the family of God. Amen? Not the family, mabutid of the renown, of any lahat ng mga tao sa mundong ibabaw nito, but of the family of God. Amen? Tayo may magsitayo. Ngayong gabi, tayo pinadako sa ating pong mensahe. Let's open our Bible, mabutid, in the book of Psalms. Amen? Praise the Lord. Tayo po ay Book of Psalms, mabutid, sa chapter 65 na po tayo, mabutid. Amen? Praise the Lord. We are already in the chapter 65 sa aklat po ng Psalms, mabutid. Basahin po natin yan ng salitan, mabutid. Maiksi lang naman po. Kaya basahin ko po ang verse 1, basahin niyo po ang verse 2 hanggang mabuti sa verse 13. Sabi ng Bible, praise, waited for thee, O God, in Zion, and unto thee shall the vow be performed. Iniquities prevail against me. As for our transgressions, thou shalt purge them away. The causes approach thee, that he may dwell in thy courts. We shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple. By terrible things in righteousness wilt thou answer us, O God, of our salvation, who are the confidence of all the ends of the earth, and of them that are afar off upon the sea. Amen. At lakas-lakasan niyo kapatid, amen. You are in the church. Tayo po ay magalak magbasa ng Biblia, amen. Sabi number 7, which stealeth the noise of the seas, the noise of their waves, and the tumult of the people. That dwell praying, thou makest the goings of the morning, evening to rejoice. Thou visitest the earth and watereth it. Thou greatly enrichest it with the river of God, which is full of water. Thou preparest them corn when thou hast so provided for it. Thou makest it soft with showers. Thou blessest the springing thereof. Thou crownest the year with thy goodness, and thy paths drop fatness. The pastures, what do you read? The pastures are clothed with flocks. The valleys also are covered over with corn. They shout for joy. They also sing. Amen? Nasabi ng Bible, mabutid, makita po natin yan. They shout for joy. They also sing. Amen? Kaya nga tayo po ay sa kagalakan. Amen? We sing. Amen? And we shout. Amen? And all that are rejoicing, mabutid, can shout amen for that. Amen? Sabi ng Bible mabutid sa verse 5, blessed is the man whom thou chosest. Ngayong gabi, mabutid, ang ating pong mensahe ay kukunin po natin yan at ay entitled, whom God chooses, He blesses. Whom God chooses, He blesses. Ang pinili ng Diyos, kanyang pagpapalay, amen? Kaya kung ikay pinili, mabutid, pagpapalay ka ng Diyos, amen? Tayo ay manalangin namang Diyos. Muli, salamat po ngayong gabi for the great blessing of God to read your word. At ganoon po, Panginoon, ito po ay mapag-aralan po, Panginoon. Salamat po sa awitin ay po narinig. And we are so glad and we are thankful and we are so privileged, O God, that we are part of the family of God. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan niyo po, Panginoon, na pinagkalaguan niyo kami. Ng dakilang pribileyo rin po na makapagpatuloy sa inyo pong layunin sa aming pong buhay. Kayo po magpala sa bawat isa, ang mensahe na ipapangaral, maging paghahamon po, Panginoon, at maging patuloy na encouragement sa bawat pong mga anak. Sa balat ay dalangin po namin na may pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kayo po yung mga kopo, maraming salamat sa inyong pong pagtayo. Parang malamig ngayon ng aircon. Nalalamigan ako eh. Oho. Yun lang po. Parang, taas na natin. Parang lumakas ang kanyang hangin. Yan. Whom God chooses, He blesses.
Sabi ng ating pong binasa dyan, mga kapatid, blessed is the man whom thou choosest. Okay? Mapalad, sabi ng Bible, ang tao, sabi ng Biblia, na kung saan kanyang pinili. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi naman tayo ang pumili talaga sa Diyos, right? Amen? Oo, kung tayo po ang pipili talaga, mga kapatid, hindi naman talaga natin pipiliin ng Diyos. Hindi po ba, mga kapatid, makita na, Kristiyano pa, hindi pa pinipili ang Diyos, di ba ba? Amen? Amen? Anak na ng Diyos, di ba ba? Siya po'y ligtas na, pero hindi pa pinipiling mag-attend ng prayer meeting, amen? Kaya nga mga kapatid, hindi po natural talaga na kung saan ang tao ay pipiliin niya ang Diyos. Sabi ng Bible mga kapatid sa John chapter 15, tinan mo natin ang John chapter 15. Ano sabi po ng Biblia sa John chapter 15? John chapter 15. Balikan natin mamaya yung ating pong teksto mga kapatid sa Psalm. Nais ko lang tingnan natin ang John chapter 15. Ang sabi po ng Bible sa John chapter 15. Are you there? John chapter 15 verse 16. Ready to read. Are you there? Anong balang niya? You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you. You see, mga kapatid, sabi ng Bible, ye have not chosen me. Hindi kayo ang pumili sa akin, sabi po ng Diyos, mga kapatid. Here in this text verse, mga kapatid, ating binasa, John 15 verse 16, it is the Lord Jesus Christ is speaking here. Amen. Ang Panginoong Jesucristo nung siya ay nasa mundong ibabaw po nito, during His earthly ministry, ang kanyang sinabi, mga kapatid, ye have not chosen me. Hindi nyo ako pinili, sabi ng Bible, mga kapatid. Hindi nyo ako pinili, sabi ni Kristo, mga kapatid. But I have chosen you. Amen? Kung tayo po'y pipili, di po ba? Tayo po'y pipili ng pinakamainam, pinakamaayos, di po ba? Amen? Kung kayo po'y bibili, di po ba? Mga kababayan, pag kayo po'y mamalengke, pag kayo po'y magsashopping ng tagal, di po ba? Amen? Lahat ay nakapros na nakita na pagbibili ng damit ang tagal. Amen? Kasi bakit? Pinipili mo talaga eh. Okay? Okay, may nag-uukay-ukay, kahit ukay-ukay yan, namimili ka pa rin, amen? Di ba? Okay? Bibili ka ng ukay-ukay, meron bang bago dyan? Ukay-ukay ka rin eh. Lahat na naman may bago, di ba ba, amen? Kasi second hand, third hand, fourth hand na yan, di ba? Okay? Pinipili mo yung maigi. Hindi ka mamimili ng isang bagay, mga kapatid, na kung saan ito po ay hindi maganda. Ito po ay hindi maayos, mga kapatid. Ang pipiliin mo yung maayos, amen? Tanong, kapatid, sabi ng Bible, God chosen us. May mabuting bagay ba na nakita ang Diyos sa atin? Sige nga. Meron bang nakita ang Diyos na mabuting bagay sa atin para tayo po'y kanyang pinili? Wala, kapatid. Pinili ka lang niya kasi gawa ng kanyang pag-ibig sa atin, amen? Pinili niya tayo, kapatid, gawa ng kanyang awa sa atin, gawa ng kanyang biyaya. Kaya wala tayong ipagmamalaki, kapatid, amen? Because there's nothing good in us. Mapag-aralan natin yan last Thursday, mga kapatid. We have no righteousness in our own selves, amen? Kaya nga, we were going to strive, mga kapatid, na mabigyan natin ng kaluguran ang Diyos na pumili sa atin, amen? Salamat, dito makita natin, hindi niya ka lang pinili. Ikaw pa ipagpapalain niya. Amen? Okay? Ikaw pa, mga kapatid, ay pagpapalain niya. Blessing is from heaven sa baham. Ang pagpapala, mga kapatid, ay galing sa langit. Galing yan sa Diyos. And God blesses Him whom He chooses. Amen? Pinagpapala niya kung ano, sino ang kanyang pinili, mga kapatid. Na praise the Lord, mga kapatid, na tayo po'y pinili po ng Diyos. Na ito hindi po natin ipagmamalaki, mga kapatid. Amen? Kundi bagkos ay dating ipagpapasalamat, lalo tayong magpapakumbaba. Amen? Yung mga tao, pag pinili ng tao, nagmamalaki, di ba? Tama, amen? Pag ang tao pinili ng kapwa-tao, nagmamalaki yan. Alam mo, pinili ako ni boss. Kaya kilalanin mo ako. Binigyan ako ni boss dito, kaya ayos-ayos kayo, Magmamalaki ang tao pag pinili ng tao. Pero ang pinili ng Diyos, kapatid, magpapakumbaba. Amen? Kasi wala tayong may pagmamalaki, kapatid. Verse number 1, as we can see here, kapatid, whom God chooses, He blesses. Number 1, balik po tayo sa ating pong teksto, sa ating pong chapter na binasa, kapatid. Nasabi po ng Bible dyan sa verse 5, tingnan po, verse 5, muna, verse 5, are you there? 65 verse 5, ready? By terrible things in righteousness wilt thou answer us, O God of our salvation. Number 1, kapatid, He chooses us unto salvation.
He chooses us unto salvation. Praise the Lord na tayo pinili ng Diyos, mga kapatid, para maligtas. Amen? That's the greatest blessing. That's the greatest gift that we ever had, mga kapatid, in our life. The gift of salvation. Amen? Well, sabi ko sa inyo, mga kapatid, kahit ang tao po'y magkamit ng kayamanan ng buong sanlibutan, sisikat man yan, kapatid, isang araw mamamatay pa rin yan. Pag hindi yan ligtas, sa impyerno pupunta. Amen? And praise the Lord, mga kapatid. God is so merciful. Naabot tayo ng kanyang biyaya. Tayo po'y naligtas. Amen? Okay? Tayo naman, tandaan natin, kahit hindi naman tayo maligtas, ang Diyos pa rin naman. Amen? Kahit naman tayo po'y tumanggi sa kaligtasan, ang Diyos pa rin naman siya. But praise the Lord, binigyan po tayo ng tamang pangunawa. At pinili rin natin tanggapin siya. Amen? Pinili rin natin siyang tanggapin, kapatid. He chooses us unto salvation. Okay? Nung tayo pinaligtas, kapatid, what's the blessing? He gave us a new life. Ano sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17? Therefore, if anyone be in Christ, he is what? A new creature. All things are passed away. Behold, all things are become you. You see, mga kapatid, He gave us a new life. Binigyan niya tayo ng bagong buhay, mga kapatid, na hindi makakamtan sa pamamagitan ng rehabilitasyon, sa pamamagitan ng resolution. Amen? Kundi sa pamamagitan ng regeneration. Amen? Kaya yung bagong buhay na meron tayo, hindi po dulot, mga kapatid, ng resolusyon ng tao. Hindi po yan dulot ng rehabilitation, mga kapatid. Yan dulot, mga kapatid, ng regeneration. Amen? Regeneration of the Holy Spirit. He gave us a new life to live, a new life to enjoy. Amen? Kaya wala nang pinakamasayang buhay, mga kapatid, yung kayo mabuhay sa kalooban ng Panginoon. Amen? Sabi ko nga, itong mga katatayan na nandito, kung hindi tayo ligtas, siguro nagsama-sama tayo, mga kapatid, sa ibang lugar. Amen? Siguro, mga kapatid, sa ibang lugar tayo nagkakasama ngayon. Okay? Mga ganitong oras siguro, maaaring lamo ka na, di ba, Amen? Baka nga, may hangover ka na nga, Amen? Kahit nandito ka pa sa church. Huwag naman, mga kapatid. He gave us a new life. He gave us a new direction to take. Amen? Ang direction natin noon, mga kapatid, patungo sa kapamakan. But now, ang ating direksyon ay patungo sa kaayusan. Amen? You see, you have a new direction, mga kapatid. On a prayer meeting service, your direction is going to church. Amen? Every Sunday, your direction is going to Sunday school. Your direction is going to worship service. Your direction, young people, is go to the youth service. Amen? Pero dati, kapatid, di mo ba? Mga paglinggo, kapatid, nasaan? Nasa pasyalan, nasa malls, magmainit, kapatid, nasa mga paliguan. Di mo ba? Para maubusan ng tubig, di mo ba, Iman? Okay? Nasa paliguan. Okay? Pero praise the Lord, He gave us a new direction. Our direction now is the will of God, mga kapatid. Amen. He gave us heaven, mga kapatid. He gave us heaven to be our eternal home. Are you saved, amen? Pero parang lulungkot ninyo. Okay? Tandaan po natin, ang magpapasaya sa atin hindi entertainment, amen? Ang magpapasaya sa atin yung katotohanan. Because what? We have already heaven, our eternal home, amen? Lilipas tayo sa mundong ibabaw na ito. Kaya meron tayong awiting nga, di mo ba? I've got a mansion just over the hilltop in the bright land where what? We will never grow old. You see that, kapatid? Walang senior citizen doon, amen? In that bright land where we will never more wander. Hindi ka na mag-aalala, kapatid. Walang nang kabigatan. Amen. And walk the streets that are purest gold. Amen. Ang mundong ibabaw na ito, pinagkakaintirisan ng ginto, ninanakaw. Pero doon sa langit, kapatid, aapak-apakan mo lang. Amen. We will walk on the streets of gold. You see that, kapatid? Anong kapantay na pagpapalayan, kapatid? Okay? Salamat, kapatid, na tayo pinili ng Diyos unto salvation. He gave us a home. He gave us a heaven to be our eternal home, kapatid. Ano mang uring bahay ang meron tayo dito sa mundong ibabaw nito, kapatid. Wala po yan wala po yan. It doesn't matter, kapatid. Kasi bakit? Meron tayong mansyon sa langit eh. Meron tayong mansyon sa langit.
Ang salamat, sabi ko, hindi man ako magkakabahay dito sa lupa, meron akong siguradong bahay sa langit, amen? At hindi lang basta bahay. Gawa ito, mapatid, ng aking tagapagligtas. And he was a good carpenter, amen? Amen? Ako isang karpintero, mapatid, talagang maayos, mapatid, sapagkat siya mismo ang nag-prepara. Kaya, kung kayo may pagpapal, kung ikaw ay ligtas, mapatid, dapat ito yung laging binabalik-bakan natin. Meron tayong kabigatan, meron tayong problema, meron tayong mga bagay na hindi naunawa sa buhay natin. Alalahanin mo lang ligtas ka, kapatid. Amen? Maiibsan ang lahat ng mga bagay na yan. Amen? Lahat yan. Ang katugunan ng lahat ng problema ng tao ay kaligtasan. Amen? Salvation of our soul. Okay? Sabagat ang mga bagay sa mundong ibabaw nito, all of these things, kapatid, are just temporal. We will soon fly away, sabi ng Bible. Isang araw tayo pong lahat, kapatid, ay lilipad. Okay? At tutungo, kapatid, sa ating tahanan doon sa langit. Our work here on earth, kapatid, is just a preparation. Ang ginagawa natin dito sa mundong ibabaw nito, kapatid, preparasyon na. Doon sa pagtungo natin sa ating pangwalang hanggang tahanan sa lugar ng langit. Amen? So number 1, kapatid, who God chose as civilians. Number 1, He chose us unto salvation. Kaya kung ikay pinili sa kaligtasan, mga kapatid, dapat piliin din natin na tayo magamit para maligtas ang iba. Amen? Na hindi lang tayo, mga kapatid, kundi ang iba din naman ay makakilala kay Kristo bilang tagapagligtas. Not only that, mga kapatid, number 2, verse 4. Basahin natin verse 4. Verse 4, ready, read. Blessed is the man whom thou choosest and causes to approach unto thee. Sabi ng Bible, it causes to approach unto thee. Upang sila'y makalapit sa iyo. Alam niyo po, hindi tayo pwedeng makalapit sa Diyos, kapatid, unless we're saved. Amen? Sabat tayo po'y makasalanan. Ang nagpipigil sa tao para makalapit sa Diyos ay yung kanyang sinfulness. Pero salamat sa Diyos, sa pamamagitan ng kanyang dugong nagdanak sa krus ng Kalbaryo, ang ating mga kasalanan ay nahugasan na. Amen? Kaya tayo po'y nakakalapit na sa Kanya. Okay? Kaya tayo po'y nakakalapit na po sa Diyos, mga kapatid. Sa ating paglapit, mga kapatid, bakit tayo iniligtas? Number 1, He chose us unto salvation. Number 2, He chose us unto service. He chose us unto service. Why God save us? Upang maglingkod. Amen? Ang kumpanya, mga kapatid, nag-hire ng empleyado para maglingkod sa kumpanya. Ang Diyos, mabute, tayo po'y iniligtas niya upang tayo po'y maglingkod sa Kanya. Amen? God did not just save us, mabute, to go to heaven. Hindi lang tayo iligtas ng Diyos pupunta ng langit. Kasi kung yun lang yung purpose ng Diyos, pupunta tayo ng langit, eh dapat nung tayo po'y tumanggap, eh hindi tinamaan na tayo ng tigla. Di ba? Masaya po ba sa langit? Sigurado kayo? Pero sinong gusto mauna? Di po ba, kapatid? God saved us not just to go to heaven. He saved us, kapatid, in order for us to serve Him. Upang tayo ay maglingkod. We cannot approach Him, kapatid, unless we are saved. Kaya nga iniligtas niya muna tayo, kapatid. Our service unto God is not acceptable kung hindi po tayo ligtas. Kaya nga, pinili niya muna tayo na tayo po'y mailigtas. Inilagay niya po tayo, kapatid, sa kanyang gawain upang tayo po'y makapaglingkod sa Diyos. God save us, that put us in the just, and just to be a decoration of the just. No! He saved us to be of service. Amen? Iniligtas tayo ng Diyos para maglingkod po sa Kanya. Sabi ng Bible, He calls us to approach unto Him. Upang tayo po'y makalapit. Bakit tayo lalapit sa Kanya, kapatid? Hindi lang para hihingi. Amen? Amen? Kunti tanungin natin, Lord, what thou want me to, ano sabi ng Apostol Pablo? Ano sabi ng Apostol Pablo? Basahin lang natin, mga kapatid, Acts chapter 9, kung magkakamali ako. Isa, pag bumabata ka, nakakalimot ka eh. Kaya sabi ng Apostol Pablo dito, mga kapatid, sabi niya, mga kapatid, verse 6, 9 verse 6, sabi niya, 9 verse 6, let's read, And he trembling and astonished said, Lord, what will thou have me to do? What will thou have me to do? You see, nung si Apostol Pablo naligtas, yung po agad ang tanong niya. Nung tanong niya, what will thou have me
to do? Anong gusto mong gagawin ko, Panginoon? Hindi yung gusto nating gawin, kundi yung gusto ng Diyos, mga kapatid, sa buhay natin. Amen? Kaya nga tayo po'y iniligtas niya upang tayo po'y makagawa sa kanyang layunin sa ating pong buhay. And you know what, mga kapatid? As we serve Him, we move closer unto Him. Amen? That's why we can approach Him, mga kapatid. Kasi habang tayo po'y naglilingkod sa Diyos, mga kapatid, lalo tayong napapalapit sa Kanya. Amen? Lalo po tayong napapalapit. Kaya makita niyo po, mga kapatid, yung mga paglingkod ng presidente, di po ba? Amen? Naglalagay po siya, mga kapatid, ng mga cabinet members. Sino pong inilalagay niyo? Siyempre, yung malapit sa kanya. Amen? Alam nga naman, ilalagay niyo yung hindi niya kakilala. Ang ilalagay niya, mga kapatid, yung malapit sa kanya. At habang sila ay nandoon, mga kapatid, lalo po silang napapalapit sa isa't isa. And same as true with us, as His dear children. Habang tayo po'y naglilingkod sa Diyos, mga kapatid, lalo po tayong napapalapit sa Diyos. Amen? Okay? The more we appreciate our salvation, the more we know Him. Kaya naunawa natin, kapatid, ang kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng Diyos, the more na nakikilala natin ang Diyos sa buhay natin. The more na nakikita po natin how merciful He is with us, mga kapatid. The more that we see how gracious God is in our life, that we are worthy of His love. We are not worthy of heaven, but praise God of His loving kindness and mercy, mga kapatid. Niligtas niya tayo. The more we appreciate His salvation, the more we know Him. And you know what? The more we know Him, the more we know Him, the more we love Him. Amen? Di ba yung mga asawa niya, di po ba, Amen? Noong una naman, di mo naman ganong love, man. Pero ngayon, hindi mo na siya love, man. Kasi nakikilala mo siya. Hindi, kapatid. The more you know Him, the more you know your wife, the more you know your husband, the more you love Him, man. Mas lalo mo siyang ibigin. Lalo tigit sa Diyos. Habang nakikilala natin ng Diyos, habang lumalalim ang pagkakilala natin sa Diyos, kapatid, lalong naunawa natin ang Kanyang pag-ibig, lalong iibigin natin siya. And you know what? You know what? The more we love Him, the more we serve Him. Amen? Because a true lover of God, mga kapatid, is a servant of God. Ang totoong umiibig sa Diyos, mga kapatid, ay tagapaglingkod ng Diyos. Maglilingkod talaga sa Diyos, mga kapatid. Amen? Dahil tayo po'y maglilingkod sa Diyos, mga kapatid, because we were chosen to serve, we will dwell. Sabi ng Bible, mga kapatid, yan, mga kapatid, sa ating binasa, chapter 65, balikan natin ulit. Sabi ng Bible sa verse 4, Blessed is the one whom thou choosest and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. You see, mga kapatid, he will dwell in God's court. What does it mean? In the will of God. He will dwell in the church. He will dwell in the word of God. Amen. Paano ka? Sabihin maglilingkod, malayo ka naman sa simbahan, malayo ka sa buhay ng Diyos. Paano? Naglilingkod, saan ka naglilingkod? Kanino ka naglilingkod? When we serve God, it is always through the church. Amen? Through the church. Kaya nga, huwag nating tanggihan. Kaya nga, ginawa natin dito, kapatid, maging sa paglilinis, meron po tayong schedule. Okay? At sa parangian, kapatid, ay pwede kang gamitin ng Diyos, mga kapatid. Amen? Okay? May kung iniiwasan mo yan, kapatid, you are neglecting that opportunity to serve God. And that's your opportunity. Binigyan ka na ng opportunity, maglingkod eh. Okay? At tayo po'y maglingkod sa Kanya, kapatid. We will dwell in His court. Tayo po'y maging available para sa Panginoon. At nandyan tayo. Paano tayo maglilingkod if we are available? Amen? Amen? We are being preoccupied with the things of this world. Okay? We are being preoccupied, mga kapatid, sa ating pong mga personal na gawain, sa mga estudyante, sa mga pag-aaral. Okay? Kala mo naman nag-aaral, naman? Napasok lang. Okay? Napasok lang. Sabi ko ako, pagigihan niyo ang inyong pag-aaral. Amen? Dahil may patutuo din naman kayo dyan sa inyong mga paaralan. But you know what, mga batid, amen? Ay dapat mas laling ilagay natin sa trono, mga batid, ang paglilingkod sa Diyos. Amen? Alam mo si Gia, nung siya nag-aaral siya sa public, lahat, in-over sa kanya. Lahat ng mga club. Okay? Nilalagay siya, gusto siyang isali. Tapos, siyempre, matangkad siya. Ay gusto niya isali doon sa basketball. Anong sabi mo? Ayoko mapagod. Pero sakit lang katawang ko dyan. Pag-graduate naman ako, pwede ako sasali dyan. Okay? Magbabasketball na lang kami kita, Kurt.
Okay. Minsan, basketball sila no, dyan si Kian eh. May time po sila makapag-basketball eh. Pero sa kita, dyan sila sa court. Pero niyo po, minsan, nalagay siya. Pero sinabi ko sa kanya, pwede mong salihan, pwede mong salihan. Pero kung yan ay makakapag-hinder sa ginagawa mo sa buhay ng Panginoon, sabi ko, huwag na lang. Huwag na lang, sabi ko sa kanya. Sapat hindi mo yan kawalan. Sabi ko sa kanya. Kaya makakapagtapos ka ng maayos. Ano bang goal mo? Makatapos, man? Sabi ko sa kanya. Okay? Hindi yan yung makilala ka dyan sa paralan. Marami po sa biyaya po ng Panginoon mabuti. Talagang tinatanggihan niya. Lalo, pag may Sabado, pag may mga Sabado na activity, at aanyahan siya. Pati mga contest na, ayaw na kanya sumali. Sinusundo lang siya. Sinusundo siya sa school. Kiyang sumali ka. May sabi sa akin si Kia. Pwede ba ito? Kasi Sabado daw yung contest. Sige na. Papaalam naman. Sige. Okay lang. Buksan niya. Okay. Pabisan-bisan lang naman yan. Sabado. Pero pag linggo sabi ba, iwag. Talagang totally tanggihan mo na yan. Bigay sa kanya. And praise the Lord mga kapatid. Nakatapos po siya, valedictorian. Amen? Nakatapos po siya, valedictorian. Hindi po siya matalino mga kapatid. Okay? Kasi, sabi nila, nagmana yung anak ko sa iyo. Siguro nakuha niya yung talino sa iyo. Sabi ko, hindi, kasi sa akin pa yung talino ko. Siguro sa misis ko niya nakuha. Amen? Sabi, nakuha daw sa akin. Sabi ko, hindi po. Nasa akin pa yung akin. Nasa akin pa yung talino. Kasi kung nakuha niya sa akin, di wala na sa akin, di ba? Masipag lang siya sa mga bagay na importante. Amen? Okay? Sa mga bagay na importante. Okay? Para sa ikakatulong ng kanyang mga layunin sa kanyang buhay, mga kapatid. Tayo, mga kapatid, binigyan ng Diyos na tayo may mga paglingkod sa Kanya. At sa ating paglilingkod sa Kanya, mga kapatid, siya rin po ang tutugon ng ating po pangangailangan. Amen? You see, mga kapatid, ang kalooban ng Panginoon, praise the Lord, mga kapatid, for His provision, at mga taong gagamitin ng Diyos, mga kapatid. Amen? Okay? With the blessing that God is bestowing upon us because we serve God, mga kapatid. Tapos iiwanan natin, pagdududaan pa natin ng Diyos. Sabi ko nga, nung tayo yung mag-anniversary, nasira yung bago nga, yung ating ginagamit na piano. Yung digital piano. Ang pira, sabi ko, ano yan? May sakto naman dumating ito. Pero actually, nung dumating kapatid, hindi pa tune up. Sabi ko, alam natin pa rin, hindi mag-tune up. Sabi ko, wala pang mag-tune. Sintonado pa. Hindi lang sintonado, 120. Diba? Kaya talagang sabi ko, kailangan. Napapili tuloy ako ng yung ginagamit ngayon, yung piano ng medyo murahin na mamahalin na rin. Diba? Okay? Sabi ko, kailangan, paano yun, mag-anniversary tayo, walang piano. Napapili tuloy ako, bumili ako, 4,500. Yung nandiyan ngayon na ginagamit. Isakto naman yung araw na yung kapatid. Nung dumating na ba yung mag-tune up? Minsan, pag inaunahan mo talaga ang Diyos, di ba, man? Mapapahiya ka eh. Dumating yung mag-tune up. The blessing, sakto dumating yung mag-tune up, nandiyan si Kian. Kasi kung wala rin naman si Kian, nandiyan yung mag-tune up, wala magte-testing. Wala rin magte-testing. Kaya isakto talaga, pag ang Diyos, mapatid, ang kumilos, ay nandun, mapatid, na talagang makita mo, mapatid, ang pagpapala ng Diyos. Amen? God, mga kapatid, hindi po siya natidelay. Hindi lang talaga tayo nakakapagkatay, man. Kahapon nga, mga kapatid, si Ma'am Dayan, sabi ko, mag-Bible study kami, punta kami mag-Bible study doon sa Santo Tomas. Sabi ko, tama-tama. Kasi, makabili tayo ng bigas, wala ng bigas. Pinakita niya sa akin si Ma'am Dayan yung lagayin namin plastic, wala nang naman. Kasi bibili tayo mamaya. Sakaling may pambili, man. Pero dumating si Pastor ng bahay, ibababa yung lansan. Ibaba mo na mo yung bigas. Para saan pa yung bigas, Pastor? Ito kailangan mo yan, mapatid. Nakala mo ay wala na, pero meron palang susunod, yan. May provision ng Diyos, mga kapatid. Hindi nahuhuli ang provision ng Diyos, mga kapatid. Hindi nahuhuli ang kanyang pagpapala. Tayo lang minsan, mga kapatid, ay hindi makapagkantay, amen? Nagmamadali, right? Amen? And you know what? When we serve God, it takes sacrifice. Sabagat kailangan po yan, mga kapatid. Pastor Ed always saying to us then, mga kapatid, kami pinasa sa San Pedro, especially the frontliner service, sabi niya, a service without sacrifice is void. Ang servisyo na walang sakripisyo, mga kapatid, ay void. Para sa kumpanya, di mo ba magtatrabaho ka, 8 hours. Sakto lang yun, 8 hours, man. Bayad ka lang doon, man. Minsan, mag-overtime pa, OTY. Lalo kami sa Jollibee.
Kaya sa Jollibee, bukatin, ay mahiya ka uwi na maaga doon sa oras mo. Kasi doon pa yung mga kasama mo. Kaya oras lang namin 6 to 4. Kaya 6 to 4 lang tagal kami. Okay? Pero uwi ka alas 6. Yung 2 hours na yun, wala nang bayad yun. Oo, wala nang bayad. Yung mga crew, ganun din ginagawa namin sa mga crew. Bawi-bawi. Alam mo mga crew, mapatit, out na siya. Sir, mag-out na po ako. Hanggang oras lang ba? Alas 2 lang. O sige, mag-punch out ka na. Eh siyempre, magpapapir mo yun bago mag-punch out, bago uwi. Papatik, linisan mo muna yung CR. Check mo muna yung ganito. May naabot ko siya lang isang oras pag lilinis. Mamaya magpaalala siya. Okay na. Okay na mo sir. Okay na yung time cut ko. Yung tinatawag na OTY, di ba? OTY. Ay kung nagagawa sa kumpanya, mga kapatid, how about God? Amen? How about God? Dapat tayo po'y meron din pong pag-strive na magsakripisyo para sa Diyos, mga kapatid. Okay? Hindi tayo sosobra sa Panginoon. Amen? We cannot. Okay? Sabi nila, sobra naman yung ginagawa ninyo. Halos araw-araw na kayo sa simbahan. Halos lang, hindi pa araw-araw. Amen? Hindi pa naman araw-araw, sabi ng Bible, during the time, the Bible time, sabi ng Bible, every day, daily in the temple, they teach not, they cease not to preach and teach. Araw-araw, sabi po ng Biblia, mga kapatid, in the Acts, mga kapatid, the book of Acts, they daily in the temple, sabi ng Biblia. Bakit may prayer meeting ka sa Bible ba yan? Sabi ng Bible, daily nga. Hindi tayo, hindi pa nga daily eh, man. And when Peter preached, mga kapatid, umabot siya hanggang anong oras? Umabot siya even in the midnight, eh, man? Alas 12 ng gabi, umabot siya hanggang alas 12 ng gabi sa pagpipreach si Peter. At dahil yung isa, nakaupo, mga kapatid, yung sa may chamber. Okay? Kasi merong yung bahay na pinagpipreach siya, meron pong balcony. Eh, inantok, nalaglag. Nalaglag kasi inantok, patay. Eh, buti na lang nung araw, kapatid, may power pa sila magbuhay ng patay, man? Oo. Buhay. Pero tandaan nyo, kapatid, pag nalaglag at patay ka, wala kong kapangyarihan magbuhay, man? Kaya huwag kang umasa. Okay? They're excited about the preaching of the Word of God. They are willing to sacrifice. Amen? Salamat sa Diyos, sa mga anak ng Diyos na nagsasakripisyo sa gawain ng Panginoon at hindi yan mawawalan ng kabuluhan sa harapan ng Panginoon. Amen? He will never forget. Sabi ng Bible, Hebrews chapter 6, verse 10, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love, and that He have ministered to the saints and do minister. Sabi ng Bible, what does it mean? You serve. Dahil ikaw ay naglingkod, mga kapatid, with sacrifice, with labor, with sufferings, mga kapatid, you will, God will never forget it, mga kapatid. Yung sabi ng Bible po yan, tuloy natin ang basa, sabi ng Bible sa verse 4, blessed is the man whom thou chooses and causes to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. Sabi ng Bible, he will dwell in thy courts. What does it mean, dwell in thy courts? You will stay and continue in the will of God. Amen? No matter what. No matter what. In spite of. Kailan ba tayo masusubukan, mga kapatid, ng ating sakripisyo sa Diyos? Sa kalwanan? Kapatid, hindi. Sa kagipitan. At sa kagipitan, hindi po tayo kakapit sa patalim. Amen? Meron tayong Diyos na nasa langit. Amen? Meron tayong Diyos na nasa langit. Hindi tayo kakapit sa patalim. Kakapit po tayo sa sword of the Lord. Amen? The sword of the Lord is the word of God. Amen? We have a promise from God's word, kapatid. Whom God chooses, He blesses. Number 1, He chooses us unto salvation. You see? Are you saved? Huwag natin kanyang kaligtasan tinanggap natin. Number 2, kapatid, He chooses us unto service. God saved us in order for us to serve Him. Upang tayo po'y maglingkod, kapatid. Kaya meron tayong gawain, magagawa sa gawain ng Panginoon, kapatid. Tayo wala pong maliit at malaki sa church. Tandaan po natin yan. Pantay-pantay po tayo. We are all servants of God. Amen? Meron po tayong magagawa. Salamat sa mga young people natin mga ito na they are available to come, to help. Pero sabi ko, sana mas marami pa. Dahil naglilinis dito, Wednesday night po sila naglilinis. After the practice, mga nakakapag-practice pupunta po dito, ang mga practice po natin sa choir, sila na po naglilinis dito, nag-aayos. Sila po nag-aayos, mga kapatid, to set up the place. Kung wala po kapatid, kung kami pa ang gagawa.
Pero siyempre, mabatid, kanina, nag-check ako ng, nag-set ako ng ilaw, buti na lang, maaga-aga pa. Okay? Umaga pa pala. Oho. Nung nakita ko itong ilaw na ito, busted. Pumutok pala, pumutok. Ito nandito. Binahayan ng langgam. Hindi ko matamis siguro itong ilaw na ito, sabi ko. Binahayan ng langgam, ang dami. Mga langgam. Kaya nagawa ko pa ng paraan. Kaya yung nasa likod, di tinanggal ko, ilagay ko dito. Eh, kung wala makakagawa mo, kapatid, di matiling tayo dito, ang pangit, di ba, Iman? Okay? Kaya, meron tayong magagawa. Nandito si Pastor Mike. Nakita niyo kung pag gumagawa. Buti alam mo yan. Eh, kailangan kong alam yung pastor kasi hindi ko malalaman, walang gagawa. Walang gagawa. Praise the Lord, mga kapatid, na tayo po ay pwedeng magamit, mga kapatid, anumang larangan sa gawain po ng Diyos. God will give you skill. God will give you ability, mga kapatid. Amen? Amen? Pero ako minsan, may ability pero walang availability. Tama? Kaya God doesn't need our ability. God needs our availability. Because if we have ability, if we are not available, then we cannot be used. Hindi na tayo magagamit eh. Pero kahit wala kang ability, if you are available, God will enable you. God will enable us, mga kapatid, gagamitin tayo ng Diyos. And lastly, sabi ng Bible, basahin natin ulit verse 4, read, blessed is the man whom thou chooses and causes to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. We shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple. Number 3, lastly, kapatid, amen? He chooses us unto satisfaction, amen? He chooses us unto satisfaction. God saved us, kapatid, and God's design for us as His children is to be blessed, is to be satisfied. Okay? At tayo po, ang satisfaction lang natin, mga kapatid, walang iba kundi sa kalooban ng Diyos, amen? Hindi sa kalooban ng laman. Hindi sa sanlibutan ito, kapatid. Kundi sa Panginoon. Yung sino, kapatid, there is satisfaction. At ang satisfaction na ito, kapatid, hindi lang panandalian. Amen? That's the word even. But the satisfaction, kapatid, even unto eternity. Oo, napakaliwanag ng salita na yun, sabi ng Bible. Tinan niyo po, verse 9, verse 8. O verse 9, sabi ng Bible, verse 9. Let it thou visited the earth and waterest it, thou greatly enrichest it with the river of God, which is full of water. Thou preparest them corn when thou hast so provided for it. You see, mga kapatid, ang ulan, blessing, amen? Ang ulan, blessing, mga kapatid. Kaya ang baha, hindi yan gawa ng Diyos, gawa ng tao, tandaan nyo yan, amen? Gawa ng mali ng mga kaparaanan, ng mga buhay ng tao. Okay? Kaya mayroong mga baha. May mga sa Maynila, kayo may baha. Gawa ng mga basura eh. Gawa ng mga flood control, right? Amen? Kaya gawa ng tao yan. Okay? At ang Diyos, mga kapatid, inire-reveal niya lang din, mga kapatid, upang ang tao ay talagang tumingin sa Panginoon. Kumilala sa Panginoon sa kanilang buhay. But you know what, mga kapatid, sabi ng Bible, it is a blessing na tayo ko'y bigyan. Pagpira, pag walang ulan, di mo ba tama yun, ha? Lalo din sa tubig raw, ang init eh. Pag summer, nalalapit, parang lumalapit tayo sa purgatorio. Ang init ng maghapon, pati gabi, ang init. Okay? Kaya nga, sabi nga nila, mapatid, ang mga air condition is not already a luxury but necessity. Okay? Tayo po yung nagkaroon ng air condition na simbahan. Kaso nga, pag dumadating naman po mga kapatid ang bill natin, parang lalo akong nanlalamig. Hindi naman naka-on yung aircon, ba't nanlalamig ako, sabi ko. Pero, ganun talaga, kailangan natin eh, right, amen? Right? And we just beg God, mga kapatid, that God will provide, amen? He will satisfy us, mga kapatid, with the blessing that comes from heaven of God. Ang blessing, mga kapatid, hindi lang pera, amen? The smallest kind of blessing is money. Kasi kung akala natin, kapatid, pera lang ang pagpapala ng mga kapatid, napakaliit ang ating pananampalataya. Napakaliit ang pangunawa natin sa pagpapala po ng Diyos. Okay? Hindi po yun, mga kapatid. O yung tayo po may kapayapaan, yung tayo po alam natin na meron po tayong simbahan na nadagaluan, meron po tayong salita po ng Diyos, meron po tayong kagalakan, meron po tayong gawain, mga kapatid, amen? Na tayo po makapaglikod sa Diyos, mga pag-akay ng kaluluwa. That's a blessing, amen?
It satisfies our soul. When you know what? When you win soul, mga kapatid, it satisfies your soul. Bakit? You will see people knowing God as their personal Lord and Savior. Malulungkot ka ba? Di ba pag sinira mo na siya, at sabi niya pag namatay na siya, sa langit na siya pupunta, malulungkot ka ba? Okay? Yung isang tito ni na May, ito yata nila, namatay. Opo. Nag-message sa akin si Dinier, Brother Dinier. Pastor, sabi niya, ano bang pwede kong maibigay ng verse yung sa namatay na tito namin, sabi niya. Ngayon sa gataran yata yun. Lamay po doon. Sabi ko, Brad, sabi mo, hindi ko naman kung kilala po siya. At hindi ko naman alam ang kalalagayan at estado po niya nung siya nabubuhay. I just wish, sabi ko, na sana nung siya nabubuhay, meron po nakapag-share sa kanya ng Bible, ng salvation. At kung meron po nakapag-share sa kanya, at siya naman pinamampalataya, sabi ng Bible, John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him should not perish, but have everlasting life. Sabi ko, hindi ako pwede makapagpapatuto patungkol sa kanya. Yan lang yung verse na pwede kong maibigay. At siya naman ang sumagot. Oo nga, Pastor, di ba talaga pag buhay pa, dapat nasishare na ng Bible? Tama, sabi ko. Kasi pagpatay na talaga, hindi naman natin alam na. Kaya maganda, habang buhay pa, kaya dapat nasishare na, amen? But we have satisfaction. Even when death comes, mga kapatid, with our family, we know, mga kapatid, na meron pong meron po silang siguradong direksyon, na meron pong langit na bayan, amen? Kaya kina Sister Joy, mga kapatid, and praise the Lord. I went there, mga kapatid, to preach the gospel, and praise the Lord for the good response ng mga kamag-anakan at mga kapitbahay na nandun roon, amen? Na maging doon sa kapitbahay, nandun, nakaupo sila, nakikita ko, nakikinig talaga sila. Bagamat, meron kaming sinundan. Kaya, na nag-preach din, from born again evangelical church, I don't know. Ang tagal. Sabi ko, ang dami na niya pinuntahan. Napunta lang sa Rapture, napunta lang sa akin. Tapos mo, babalik na lang sa akin. Sabi, paikot-ikot. Pero tayo po tumayo, mabatid, na nandoon mabatid. Talagang, hindi natin pinagmamalaki, mabatid. Yun po yung orientation natin, amen? And we really set the pace. We really set the people to sit down and hear the word of God. Sapat mahalaga na sila makinig. Sapat hindi po tayo magpapalabas nun. Kundi dapat sila makinig. Amen? And praise the Lord that many professions of faith. And those things brings us satisfaction. Amen? Okay? Sabagat tayo po ay pinili ng Diyos upang tayo din po ay masatisfy. May Diyos tayo na nasa langit. Hindi po maigsi ang kanyang kamay, mabal, upang tayo po ay pagkalooban maging ng ating pong pangangailangang material. Amen? Okay? Hindi mo maigsi ang kamay ng Diyos, mga kapatid. Kaya kung tayo po'y meron pong kasalatan, mga kapatid, hindi po dapat magbibigay sa iyo yan ng panlulubay o paglayo sa kalooban ng Diyos, kundi bagkus, lalo kang mag-strive, mga kapatid, na mapalapit sa Kanya. Amen? Sabi ko sa inyo, mga kapatid, we want to be blessed by God. Give God the reason why God needs to bless you. Bigyan natin ng dahilan ng Diyos. Okay? Do we deserve to be blessed? Tayo po ba yung deserve natin? Tayo po yung pagpalain ng Panginoon? Pero po yung design ng Diyos eh. Tayo po yung pagpapalain niya. Nandyan nga yung susi, di ba ba, Amen? Nandyan yung susi, di ba ba, Amen? Deuteronomy chapter 11 verse 29. Sabi ng Bible, Deuteronomy chapter 11 verse 29. Alam niyo po yan? Alam niyo po ba yan? Hindi? O, buksan natin. O hindi niyo po alam. Dapat alam niyo po yan, mga batid. Maraming mga Kristyano gustong pagpalain, ayaw namang sumunod. Ang sabi ng Deuteronomy chapter 11, verse 29. 11. 26 pala, sumubra tuloy ako. Verse 26. Behold, ready rin, behold, I set before you this day a what? You see, mga kapatid, ano bang nagsasatisfy sa atin? Blessing or curse? Cursing. Siguro kung yung cursing sa Ilocano, amen? Medyo okay, para, amen? Cursing yun, amen? Pero ito, cursing, amen? Okay kay babae, parang ayaw mo may cursing na, amen? Kasi sabi ng Bible, a blessing and a curse, ang dali namang pumili, di mo ba pagpapala at sumpa, amen? Sino bang matinong tao na pipiliin niyang sumpa? Sige ka? Okay?
Di sabi na nila, just a piece of cake. Pag-isipan pa ba yan? Eh, di pagpapala. Pero ito sabi ng Bible, ano sabi niya, ng Diyos? Verse 27, ito po yung paraan ng Diyos eh. Verse 27, a blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. Sabi ng Bible, blessing, pag tayo po'y susunod sa mga kautusan ng Diyos na kanyang ikinagutos sa atin. Okay? Kung tayo po'y masunurin na, kapatid, eh, alam natin na tayo po'y magpapalay ng Diyos. Pero kung hindi pa mabatid, we cannot demand God. We cannot in any way demand God. Pero sabi ng verse 28, read it. And first, if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods which ye have not known. Sabi ng Bible, first, if you will not obey the commandments of God. Kaya simple lang po yan, mga kapatid. Minsan, gusto natin yung product, but we do not want the process. We don't want the principle. We must take the principle of the Word of God. Amen? Amen. He chooses us unto satisfaction. And praise the Lord, mga kapatid, you see, siya na po yung nag-sacrifice. Sa'yo pa yung sasatisfy? Ano niyo po, kapatid? Siya na po yung nag-sacrifice para sa atin. Eh, tayo pa yung sasatisfy? Okay? Pero minsan, mga kapatid, maraming Kristyano hindi na-appreciate hindi nakikita. That's why they just go their way. Minsan, pag sila yung pinagpala ng Diyos, doon pa sila lalayo sa Diyos. Kung saan, the moment na sila dapat mapakinabangan sa gawain ng Diyos, saka na sila doon lalayo. Saka na sila aalis. Na kung saan, dapat mas lalo pa silang pagpapalain ng Diyos. Okay? Kaya nga, salamat po mga kapatid, amen, na meron tayong Diyos na mapagpala sa atin, amen? Kaya sabi niya dun sa Psalm 68, balikan natin, o 65, sabi ng Bible, we shall be satisfied, verse 4, with the goodness of thy house. You see, sabi ng Bible, the goodness of thy house. When we shall be satisfied with the goodness of thy house. What is that? The house of the Lord. Amen. We will be satisfied through the house of the Lord, through the church. Amen. Padadaanin, ang channel ng pagpapala ng Diyos is through the church. Eh, huwag nating sabihin na tayo pinagpapala ng Diyos. Wala naman tayo sa kalooban ng Diyos. Wala naman tayo sa simbahan. Where do we get the blessing? Where blessing coming? It coming from God, amen? Through the house. Through His house. Through the church. Nasabi niya dito, mapatid, even of thy holy, was that temple? You see that? That is the church. In our time, mapatid. Nasabi niya sa verse 6, chapter 16. Talon lang tayo kaunti. 68 verse 19. Ready? Read. Blessed be the Lord who daily loaded us with benefits, even the God of our salvation. See? May load ka na unlimited. Hindi naman yan unlimited eh. Nauubos naman yan, na-expire. Pero sabi ng Bible, He loaded us with benefits. Daily loaded us with benefits, sabi ng Bible. Ang Diyos ang naglo-load sa atin araw-araw. Nakabangon ka kaninang umaga, kapatid, niloadan ka ng Diyos ng kalakasan. Amen? Ang Diyos ang nag-load sa atin ng kalakasan. Okay? Makita natin yung mga nalindol. Pasalamat sila. Sabi ko nga po kanina sila nagpapasalamat sa Philippine flag. We respect the Philippine flag. I should say, I repeat once again, kapatid, but the flag cannot save. It is God that saves. Amen? The flag cannot help. It is God that helps. Amen? Okay? Ang Diyos ang tumutulong. Nung tayo may binagyo, nagpapasalamat sila sa Sierra Madre. Di sila nagpapasalamat sa Diyos. May sino bang gumawa ng Sierra Madre? Di ba ang Diyos? Amen? Sabi ng Bible, it is God that loaded us. Kaya may kalakasan tayo, ang Diyos ang nagbibigay sa atin, naglulod sa atin. Gamitin natin para sa Panginoon, di ba? Nakakabangon po tayo, gamitin natin sa Diyos. Pag araw ng linggo, nakabangon ka, kapatid, gawa ng Diyos yan, kaya gamitin mo para sa Panginoon, di ba? Hindi nakabangon ka araw ng linggo, pupunta ka ng kung saan-saan, di ba? Right, amen? Then we are not what do you call that? A good servant, a good steward pa gano'n. Hindi tayo maayos na steward. So ano dapat mga kapatid, ang ating response, last verse natin, tawid lang tayo kaunti. 116, Psalms 5. Dahil tayo po'y pinili ng Diyos unto salvation, unto service, and unto satisfaction. Sabi rin po ni David dito, 116 verse 12, ready, basa, what? Okay.
That's a personal question. What shall I render? I render. Ano na ngayon mapaglilingkod sa Diyos? Ano na ngayon ang maibabalik ko sa Panginoon? Kaya dapat yun ating inaalala lagi sa buhay natin, kapatid. Amen? Every time we wake up in the morning, what shall I render to the Lord? Na ako'y binamon muli ng Diyos. Hindi yung nag-isip tayo kagad mabalik ng mga bagay na pang sarili natin. We must thank God. Natatawagin natin, what shall I render unto the Lord? Amen? For all of His benefits, what? Toward me, sabi ng Bible. Amen? It is toward you. That's why that is personal. Praise the Lord, He chooses us. Amen? Whom God blesses, whom God chooses, He blesses. Ang pinili ng Diyos, pagpapalain niya, kapatid. Amen? Ano sabi ni David? Okay, ako'y naging bata at ako'y naging matanda, pero wala akong nakitang lingkod ng Diyos na namalimos ng tinapay. Wala akong nakitang lingkod ng Diyos na namalimos ng tinapay. What does it mean, kapatid? God will provide His servants. Amen? Tayo pa magsitaya. Because He promised He will satisfy us. Amen? With the goodness through this house, through His house, and that is the house of the Lord. Amen? I believe the Word of God satisfies us tonight. Amen? Ako'y naniniwala ang Diyos ang kumilos sa bawat isa ng kapatid. Kayo po ay kinausap ng Panginoon sa mensahe. Why not come to God tonight and talk to God with that blessing that God is bestowing upon us. Salamat na tayo po'y pinili. Wala naman po mabuting bagay sa atin na tayo po'y pinili. Pero kung tayo po'y pinili na, dapat maging dapat naman tayo sa kanyang harapan niya. That we ought to be of service to God. Tayo naman po'y makapaglingkod sa kanya mga buong puso. Sabi na naman. Amen, amen. Praise the Lord. You may be seated. Are you blessed tonight? Amen? Praise the Lord. Salamat po sa kanyang salita. Amen. Tayo ngayong gabi, tayo pinadako sa ating pagbibigayan. Tuwagin natin ating usher at tayo pinadako sa ating Thursday prayer meeting. Okay. Siguro, mag-pray po ating kalugay dito. Malangin dakilang Diyos, makinig sa lahat. Maraming salamat po Lord sa gabi ito na kami iulikon dito sa inyong simbahan upang matulog po namin ang aming mga panalangin. Salamat sa kalakasan at mga pagdating sa amin Lord. At salamat din po Lord sa mensahe namin na pakinggan sa gabi ito. At salamat sa pagkakataon Lord na binigay sa amin na kami nakapakinig na yung salita. Palayan niyo po Lord, ito ang aming pagbigayan sa gabi ito. Malilikom na sa gabi Lord. Upang may magamit po sa inyo. Bless you po Lord at upang may magamit sa inyo. Tawarin mo kami Lord sa aming mga pagkakakulang na ito yung dalangin at kami sa Amen. God bless you again.
Amen? Hindi kalimutan yung ating pong budget training bukas. No? Symbol na tayo ng 4 o'clock at mga isasakit pa naman ating mga gamit mga kapatid. Amen? Makaalis po ng maaga. Sige po tayo pwede mayo. Awitin natin ang Thank you Lord for saving my soul. Sing the song. Ready? Say Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me thy great salvation, so rich and free. Dakilan namin ng Diyos, muli salamat po Ama sa iyo pong pagpapala sa amin ngayong gabi. Blessing po Panginoon pong pasamantalang pag-iwalay. Ingatan niyo po ang bawat isa po kayo magsipag-uwi. Sa pagbiyahe po Panginoon. Uwi to Peña Blanca, to Solana. Mga dito po pa rin sa Tugigaro po Panginoon. Pagpalain niyo po at ingatan. Makuwi ang matibusay ang bawat isa po kayo. Dismiss as we join our hearts. We praise you for what you have done to us tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Thanks so much and God bless everyone. May practice tayo po.